Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Gobyerno ng Pilipinas maghahain ng diplomatic protest kung mapapatunayang nang himasok ang 30 bangkang pangisda ng China sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. 77 Chinese fishing vessel bumalik naman sa Bajo de Masinloc ayon sa DFA. Police Quezon City na nakagit-kita ng presidential convoy sa Commonwealth Avenue na-relieve sa pwesto. Iginit na di raw niya alam na pangulo na pala ang kasabay niya sa kalsada. 2 bata ikinulong umano ng kapitbahay sa Caloocan dahil naingayan daw sa kanila ang pulso ng masa para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Aquino, tampok sa Barangay Saksi. 2 batang Pilipino sinusuri kung tinamaan ng Enterovirus 71 na sanhi ng misteryosong sakit na pumatay ng mahigit 60 bata sa Cambodia. Sa Sports Saksi, ilan tinaguri ang NBA legend nasa Pilipinas para makipag-exhibition game laban sa mga dating PBA superstar. At sa Showbiz Saksi, taping ni teen heartthrob Justin Bieber para sa isang talent show sa Australia, pinulabog ng umeksenang teenager na fan. Saksi! Maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kapag napatunayang nang himasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang 30 bangkang pangisda ng China. Sa Bajo de Masinloc naman, natuklasang bumalik ang di raw bababa sa 70 Chinese vessel. Kaya mungkahin ng isang kongresista, pabalikin na sa West Philippine Sea ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Saksi si Tina Pangiliban Perez. Hindi pa matiyak ng Department of Foreign Affairs ang eksaktong kinalalagyan ng may 30 barkong pangisda ng China na iniulat na nasa Kagitingan o Yongshu Reef. Pero oras na mapatunayang nang himasok ang Chinese fishing fleet sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, maghahain daw ang DFA ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ayon sa DFA, ang Kagitingan Reef ay nasa Kalayaan Group of Islands na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. If they go to our exclusive economic zone to fish, therefore they are violating our sovereign rights in our exclusive economic zone, where only the Philippines have an exclusive right to exploit, explore, and manage the resources in that zone. We will file a protest. Sa ulat ng government-owned news agency na China Network Television, nagsimula ng mangisda kagabi ang mga fishing vessel. Kaya't magtatagal daw sila ng humigit kumulang 10 araw sa Kagitingan Reef. Kasama sa fleet ang isang patrol vessel at 3,000 toneladang supply ship. Mungkahi tuloy ni House Defense Committee Chairman Rodolfo Biazon, pabalikin ng Pilipinas ang mga sasakyang pandagat nito sa paligid ng West Philippine Sea. We should send back our Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ships to the area and allow our fishermen to go back there and fish. If needed, they should be escorted by our Coast Guard or the Navy if necessary. Pero ayon sa palasyo, pag-aaralan pa raw nila ang mungkahi ni Biazon. Our policy is to de-escalate tensions. Yung pinag-aaralan pa kung ibabalik ang mga sasakyan. If ever magbabalik ng sasakyan, again, wala pang decision, hindi tayo maglalagay ng ating cutter. Pero hindi na raw palalakihin pa ng Pilipinas ang issue ng pagsadsad ng Chinese frigate o warship na Dongguan 560 sa Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea na nakuna ng aerial reconnaissance ng AFP Western Command itong Sabado. We will not purposely or intentionally aground a billion-dollar vessel. So I guess something went wrong in their navigational equipment. Or it was a boat captain's error.
Pero bukod sa Kagitingan Reef at Hasa-Hasa Shoal, may namataan ding paggalaw ng China sa Subi Reef na malapit lang umano sa Kalayaan Group of Islands. Sa kuha ng AFP Westcom nitong Mayo, makikitang tinayuan ng mga modernong struktura ng China ang Subi Reef. 4 na palapag nga ang kanilang gusali na may dome-type na antena at helipad pa. Isang barko ng Chinese Navy raw ang nakaangkla sa loob ng Subi Reef at may lighthouse pang itinayo sa lugar. We are monitoring them. In fact, we have reports that they are in Subi Reef. Some of them are in Subi Reef. But there are several Chinese fishing boats. That's why we want to conduct more. I think the frigates are there to protect their fishing vessels. Sa pinag-aagawan ding Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na mananatili ang ilang barko ng China. Namataan daw sa labas ng lagoon ang 3 barko ng pamahalaan ng China, pati na 2 barkong pangisda nila. Habang nakita naman sa loob ng lagoon ang 2 speedboat at 12 dinghi o maliliit na bangka. Labag yun sa kasunduan kasi dapat sabay-sabay at wala nang babalik doon. Pero unti-unti hanggang nakarating sa 77 vessels ang bumalik na Chinese vessels doon. Sa daang-daang isla, reefs at shoals sa Kalayaan Group of Islands, ayon sa DFA, 7 hanggang 9 lang ang inookupahan ngayon ng Pilipinas. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kung hindi lang daw sa usapin ng West Philippine Sea, may dahilan umano para pasalamatan ng Pilipinas ang China, ayon kay Pangulong Aquino. Ang kanya tinutukoy ang 5 bilyong pisong pautang ng China sa atin para maipatayo ang isang proyekto ng MWSS. Saksi si Maki Pulido. Habang nakaamba ang paghahain ng Pilipinas ng diplomatic protest kaugnay ng pagdating umano sa Kagitingan Reef ng 30 barkong pangisda ng China, heto't nagkasama sina Pangulong Noynoy Aquino at Chinese Ambassador Ma Keqing sa inaugurasyon ng aqueduct ng MWSS. Ang 5 bilyong pisong pondong pinagpagawa sa aqueduct, inutang pala ng Pilipinas sa China. At kundi rin lang West Philippine Sea ang pag-uusapan, may dahilan pa rin naman daw para pasalamatan ang China. Nagpapasalamat po tayo sa pondong ipinagkaloob ng bansang China upang maisakatuparan ang mahalagang proyekto ito. Tunay nga pong sa maigting na ugnayan na makakarating na bayan, mas mabilis natin natutugunan ang mga problema at mas napaglilingkuran ang ating mga mamamayan. Kaysa natin ang buong mundo sa isang adikain, isang daigdig kung saan ang bawat individual, bawat komunidad at bawat bansa ay ginagalang at kinikilalang may likas na dignidad. At dahil tungkol sa pagkakaibigan ng 2 bansa ang gusto nilang ipakita, sasagot pa ba naman si Ambassador Ma tungkol sa pagsadsad ng kanilang warship at sa pagdating ng 30 fishing vessels sa Spratly Islands? Sorry, I came here just for this project. Yes, I'm not prepared to answer your questions. Sorry. Some other time, maybe I'm hurrying to another occasion. So maybe you will let me go. Maliban sa pautang, mga Chinese contractor din ang gumawa ng aqueduct na magpapadaloy ng tubig mula Angat Dam hanggang La Mesa Dam. Ito ang tubig na isusupply naman sa Metro Manila, Rizal at Bulacan. Ang proyektong ito tila patunay ng komplikadong ugnayan ng mga bansa pagdating sa mga usaping diplomasya. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. At sa ibang balita, isang pulis Quezon City ang narelieve sa pwesto matapos makagit-gitan ang convoy ni Pangulong Aquino sa Commonwealth Avenue. Saksi si Marie Zumali. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Tumatak sa publiko ang bahaging ito ng talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino ng maluklok sa palasyo noong 2010. Sa kauna-unahan ngang sona ni Pinoy, habang binabaybay ang daan patungong batasan pambansa, hindi pinatigil ng presidential convoy ang traffic. At may blinkers man ang car number 1, walang wangwang na umalingaw-ngaw. Pero dahil din daw sa walang wangwang, kaya hindi umano napansin kaninang umaga ni SPO1 Ricardo Pascua nang nakasabay na pala niya sa kalsada ang convoy ng Pangulo. Di raw tuloy siya agad nakaiwas kaya't nagasgas ang kaliwang likurang bahagi ng kanyang sasakyan matapos makagitgitan at makasagian ang isa sa mga hagad ng Presidential Security Group na bumabaybay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.
Pero base sa paunang investigasyon, hinawi na umano ng hagad ng Pangulo ang sasakyan ni Pascua. Pero hindi pa rin daw ito umiwas hanggang sa makasagianan nito ang hagad at mawala nito ng balanse. Nakaka-block siya doon sa flow ng convoy Kaya reason na tinabihan siya ng motorsiklo at masyado nang madikit. Malapit na yung sasakyan ng Presidente. Hindi ko naman alam yun. Wala naman ako nakikita mga blinkers. Hindi ko naman nakita ako si Presidente na naandun na nasa likod siya. Sabi ko, kasalanan ko kako. Standard operating procedure na kapag dumadaan ang presidential convoy ay kailangan itong pagbigyan at paunahin gaya na lamang ng mga ambulansya at bombero. Isa ito sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa Pangulo para na rin masiguro ang kaniyang kaligtasan pag siya ay nasa daan. Seguridad nung buhay ng ating presidente kasi po siya ang nagdadala ng buong bansa at ng tao natin. So, pinoprotektahan po natin sila. Pinaiimbestigahan na ng QCPD District Investigation and Detective Management ang kaso ni Pascua, pero nirelieve na muna siya sa kanyang pwesto sa QCPD Station 4 at pansamantalang inilipat sa Admin Holding Section ng QCPD. I ordered his relief at on the way na siya rito, pina-escortan ko siya kay Colonel Mendoza mismo para mag-conduct tayo ng investigation. The policeman was quite arrogant in insisting that he be allowed to do a U-turn whereas the convoy was already going straight. In fact, we understand that he even showed the badge. Kung mapatutunayang may sala, maaari raw siyang kasuhan. Ang sanction po niyan is grave misconduct for administrative proceedings. Humingi niya ako ng dispensa. Pinararating ko kay Presidente. Hindi ko alam na dumaan na pala siya. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.